Nagbabalik ho ang programang Kabayan at sa puntong ito ay makakausap natin via Zoom ang chairman ng Emeritus ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI. Walang iba kundi asukin na rin dito sa DZMM Teleradio si George Barzelon. Chairman George, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Danny, magandang umaga po. Oo, maraming salamat sir sa pagpapaunlak nyo sa amin. Unang-una, itanong ko lang, ano ba ang epekto so far kasi itong lightning rally na isinagawa kahapon ng INC Iglesia ni Cristo, malaki ho ba ang naging problema sa hanay ng ating mga negosyante? Ano ba ang feedback sa inyo? Kasi pangalawang araw na ho ngayon nitong rally dyan sa EDSA. Ang malaking bagay sa mga negosyo, kasi EDSA maraming mga tao na dumadaan dyan at saka yung mga delivery. Yes. Itong nangyari, maraming talagang tao dyan sa EDSA Shrine, yung kanto na yon. Oo. Kaya maraming naku-complain na sana man iplano nila na maigi at saka kung anong oras na mas maganda habang di masyadong matraffic. Yung mga morning hours critical yung mga tao pupasok sa opisina, wala yung isang kahapon nga yung isang kaibigan ko nag-cross galing sa San Juan papuntang Pasig. Yeah. Isang oras, inabot ng isang oras na traffic siya. Oo. So this is in a way disruptive, no? I can understand naman na itong expression mga taong bayan. Yes. They want to show that may solidarity. But I hope that it can be better planned. At saka the private sector, the public can be informed ahead of time. Okay. So for now ba yung hanay ninyo in terms of, let's say, legitimate naman na magbigay tayo ng ating free expression, huwag lang yung sinasabi nyo nga maging disruptive na parang isinasara yung mga ilang lanes ng EDSA because hindi na ho ito parang breakdown ng law and order, di ba? So you share that observation, Chairman George? Oo nga. Yung sinabi ko kanina, total nakakuha sila ng permit ngayon. May permit na eh. Pero yung oras na mag-rally sila, I think they have to be a bit more, give more consideration. Mga tao natin, those who are using public transportation, basta anybody who traverse along those main road will be badly affected. Pero wala naman ho kayong particular na panawagan sa mga, let's say, rallyista? Ano ba dapat in terms of wala naman. concern ng mga negosyante? Peaceful naman. Akala ko kahapon yung malakas ang ulan, akala ko they will disperse na Oo. Hindi pa rin talagang meron silang mensahe na papaliwanag sa mga publiko, no? So, we have to respect that. Okay. Chairman, lilihis lang ako, no, dahil ito mainit din na usapin ngayon at syempre may connection to sa inyo, no, sa hanay ninyo. Yung pagpapatupad doon ng 85 pesos na dalawang give. 'Di ba? Yung una nga ipapatupad July 19, 85 pesos na daily wage hike increase lalo na sa mga minimum wage earners. May tama ho ba ito sa hanay ninyo, mga negosyante? Sigurado meron. Itong adjustment na pinag-usapan na yon since early part of the year, no? Naintindihan naman natin that there is inflation has been up kasi may gera dyan sa Middle East, tumaas yung presyo ng crudo, and these were passed on. Pero lately, parang napaayos na yung gera dyan. Bumaba na yung presyo ng crudo at saka itong dalawang linggo nito, ang laki ng binaba ng mga presyo ng gasolina at saka diesel. Itong increase nito, dalawang tranches. Yung una, 60 pesos, yung pangalawa, 25, no? 85. Yeah, sa next year. Pag kinumpute mo yung sa basic natin na 695 o 6 it's almost a 12% increase. Okay. So in a way, it's much higher than what is the impact of the crisis
Oo. as far as percentage, no? Oo. Ang concern natin is that again this will add on to the inflation at saka yung mga marginal na negosyante, mga maliit, they may not be able to afford. Ang talagang gusto natin, 'di ba, yung panawagan ng gobyerno, trabaho sa bayan. Actually, the unemployment rate at saka underemployment tumaas ngayon. So we just we're concerned with this increase in wages. Those that are not able, no, to afford, it will lead to some jobs that will be lost. At saka isang bagay pa, we have to consider ourselves na on the light of how competitive are we. Ang export market importante sa akin. Importante sa bansa natin. Alam mo yung trade deficit natin na palaki ng palaki at saka kaya umihina ang halaga ng peso. So I don't have a solution. Combination And I'm sure the central bank, our economists, and also the new Secretary of Labor, Secretary Tolentino, is aware. doing everything they can. No? Oo. But we have to understand that the cost increase in labor will be passed on to the consumer. Hindi naman kaagad. No? I think they will, normally businessmen are a bit considerate. We'll see how it is affect. But sooner or later, yung sa taas ng presyo, sa taas ng sahod, it will be passed over to the consumer. Okay, Chairman George, kasi binanggit na para lang doon sa mga nakikinig, no, at medyo maintindihan nila. Ngayon kasi ang existing nating, 'di ba, minimum wage is 695, 'di ba, sa Tama. NCR. Tama. So pag naipatupad natin 'to, sinasabi yung 12% increase, magiging 780 pesos by early next year kasi 2 tranches naman 'to. So Tama, ibig tama. sabihin, ang binabanggit nyo, ang mga tatamaan talaga dito, yung mga maliliit na negosyante. Anong sector hope in particular para maintindihan ng taong bayan? Yung mga sector dito sa alam mo sa mga exporters, they have to be competitive. Okay. And they work within the range na stipulated na kung anong region, ano ba yung minimum wage, no? Of course, lahat ng mga pabrika, hindi naman na yung basic wages ang inasahan ng mga Tama, gagawa. Yeah. Halos lahat may incentive may production, may productivity pay. Oo. Di ba? Yes, Kaya normally you can say ito ang basic salary nila, pero yung take home pay nila meron pa yung mga incentives. Oo. But once you increase the base rate, makaroon ng distortion. Yung mga dati yung medyo na mas mataas sa minimum wage. Oo. Ngayon, ginawa mo ng additional, katulad yung sinabi mo, 780, magkaroon ng distortion. Yung mga dati, nasa 750, hindi naman sa minimum wage, they get distorted. Halos Now they magkadikit have to na. adjust Halos accordingly. magkadikit na sila nung minimum wage magkadikit na earner. sila. Oo. Oo, so Kaya yung bagay na yun, medyo mahirap sa mga negosyante because although you're just adjusting the minimum wage, pero i-adjust mo rin yung ang laki ng mga iba, overall di effect. ba? Dapat mauobliga ka i-adjust mo rin yung hindi minimum wage earner kasi para hindi nagbabangga dun sa mga tumaas Oo nga, na minimum kaya wage earner, di ba? may mga Chairman? distortion. Ang ano ko lang, I just want to stress that it's important for us to be competitive, no? Yes, Itong export natin last year, we've been able to perform quite well. Yes. But at the same time, we want to continue the upside, no, as far as export. But the minimum wage really ang effect sa mga formal sector. Yung mga informal sector does not fall under that radar. Yeah. But once the additional cost is passed Oo. to the consumer, malaki din ang effect sa kanila. Oo.
Chairman George, bago kita bitawan, bali ang binabanggit nyo with this adjustment, na upward adjustment sa mga minimum wage earner, it can further, yung pangamba nyo, it can cause a further problema sa unemployment rate? Magkaroon ng mga, di ba? Oo. I hope not, but I think it will. Kasi sa mga itong maliliit first na two quarter natin, alam mo, yung first quarter, yung GDP natin, napakababa, 2.8%. One of the lowest. Oo. And itong tapos tayo sa second quarter, lalabas na rin yung GDP. I think, from what I heard, it will not be much better than the first quarter. Okay. Ang dahilan, the government has not been spending on infrastructure. Alam mo yung nangyari sa itong mga flood Yeah. program, flood control fiasco, na naging very concerned ng gobyerno sa itong mga kung anong nangyari. But they really held back on the spending. So it has a lot of Sige. effect to our economy. Sige. We'll see. We'll see. Alam mo, malapit na yung SONA ni SONA, President kaya nga, oo. sa atin. Oo. July 27 yata. Sige, yes, July 27. So Sige. the whole flood program corruption, we have to commend the president. Siya nang nagmanggit sa yung Yeah. last year SONA. Nag-expose niyan eh. Oo. So, palagay ko, yung pangako niya that he will deal with this issue, May a very follow-up. serious May issue follow-up at sa that. SONA. Malapit na yung SONA. Let's be patient and wait Sige. kung anong development, anong message manggaling dyan sa Okay. SONA na yun. Okay, sige sir. Lahat ho tayo nakaantabay dyan sa next SONA sa July 27. Maraming salamat ho, Chairman George. Thank you ho. Sige, thank you. Okay, yan ho si George Barcelon. Siya ho ang Chairman Emeritus ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI. Mag-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis. Tuloy-tuloy ang programang Kabayan.